Ayan, mega love shoutout. Yan, no? At, eto guys, nakikita nyo sa ating thumbnail. Kalabaw! Nasa halip sana, ang pera na pinabili ng kalabaw ay pampagamot sa may sakit. Pero ano nangyari? Pera ay pinadala ng sponsor. Hindi napunta sa dapat puntahan. Na doon sa may sakit. Anong ginawa ni Brother Ross? Ibinili ng kalabaw. O, ano nangyari sa kalabaw? Ibinigay ba doon sa may sakit? Hindi. Ano nangyari? Ginagawang tauhan o aalilain muna yung isang beneficiary pag-aalagaan ng kalabaw. Pinalagaan lang yung kalabaw at ibabalik sa kanyang kalabaw. Di umano, ibabalik ang kalabaw sa kanyang programa. Gagamitin ang kalabaw pag hakot-hakot ng ng mga kupra-kupra. Guys, makiklik naman po muna ng tamsak na sa ganun isok sa palasa po ni YouTube. Brother, sa kapal ng mukha mo. Hindi yan pagtulong. Ha? Hindi pagtulong yan. Una-una ang pera, pinadala ng sponsor para sa may sakit. Ayan, nakikita nyo guys, dyan sa screen, yan yung palipad. Doon sa isang reactor ni Tatay Tekram kay Isaac. No. Nag-comment, nagpalipad ang sponsor, super chat, ayan, may message. Nagpadala ng pera para sa may sakit. Ano nangyari? Ang pera, ibinili ng kalabaw. Ibinigay ang kalabaw? Hindi. Pinapaalagaan doon sa dapat tulungan sa may sakit. Ano nangyari? Bakit ganon? Babalik sa iyo ang kalabaw. Bakit yan ang naging plano mo? Yan ang naging desisyon mo. Babalik di umano sa programa mo. Babalik ang kalabaw sa programa mo. Anong programa mo? Anong programa mo? Pambabalahura? Ha? Pera ng sponsor yan para sa may sakit. Binili mong kalabaw. Pinag-interesan mo? Ha? Pinag-interesan mo? Oh, to. Ano pa tayo sa barangay o hindi lang? Oh. Ano tayo na kasulatan? Kasulatan sa barangay. Bakit magkakaroon ng kasulatan? Anong kasunduan? Paaalagaan. Bakit ikaw nagdidesisyon ng ganyan? Ano pa ang sabi ng sponsor? Ang sabi ng sponsor, pera para doon sa may sakit. Andiyan sa screenshot ko, sa super chat na nagpadala ng pera. Ang pera para sa may sakit, pampagamot. Bakit mo binili ng kalabaw? So ngayon yung kalabaw, okay, binili mo kalabaw. Dapat ibigay mo doon yung kalabaw. Anong nangyari? Hindi mo binigay. Ang kalabaw, mananatiling sa iyo. Ginagawa mong tagapag-alaga yung beneficiary mo. Walang ganansya doon. Ha? Walang sweldo. Tagapag-alaga mo ng hayop. Hayop ka. Ha? Ginagawa mo tagapag-alaga ng hayop, yung beneficiary mo, salit tulungan mo. No? Pag-aanakin daw ng 2 beses, yung ikalawang anak doon palang daw kaganansya, nakikinabang ang beneficiary. Gagawin mo tagapag-alaga ng hayop? May sweldo? Ha? Sisweldohan mo? Kapal na mukha mo? Ha? Kasulatan ano? Kasi ito pong natin, ito pong kalabaw na paalaga natin ay hindi po talaga ito totally bigay. Mayroon naman pong sabihin natin na bigay. Utang pala. Mayroon naman sabihin bigay, utang pala eh. Ang totoo po talaga nito ay ito po ay paalaga ng programa natin. Meron pong babalik sa programa, papanakin lang po ni Kuya Lionel. Ang katotohanan ay hindi bigay. Paalaga. Tapos ngayon, paalaga ng programa mo. Pera mo ba yan? Pinag-iinteresan mo yung bigay ng sponsor na para doon sa may sakit mailigtas, may save yung buhay. Anong ginawa mo? Ibinili ng kalabaw para dumami, para sa programa mo. Ha? Nasaan yan ang pagtulong? Nasaan yung pagtulong diyan? Tulong yan ang sponsor para sa may sakit eh. Bakit ibinili mo ng kalabaw na sa halip iligtas yung buhay nung may sakit? Ibinili mo ng kalabaw para paramihin. Pinapaalaga mo doon sa pobre. Sa halip makaranas ng kaginhawaan, yung isang beneficiary, aalilain mo pa. Paaalagaan mo hanggang sa mga anak at ibabalik sa iyo ang kalabaw. At yung unang anak daw ay sa beneficiary pa din, magaganan siya lang, kakabiglang, itong nag-aalaga sa ikalawang panganganak, so babalik sa iyo ang inahin. Anong gagawin mo sa inahin? Iyo. Ha? Na kapag ayaw mo na at wala na mag-alaga, ibibenta mo, pipirahin mo. Ha? Ganun ba? Tanong ko lang. Pipirahin mo. Magkano kalabaw ngayon? Ha? Naglalaro sa 35, 40, 45. Depende. Kung inahin o yung turo. Ha? Depende kung baby pa ang kalabaw. Ano nangyari? Ano kang ginawa? Anong pinalalasap mo sa tinutulungan mo? Gagawin mo pang alila?
Tagapag-alaga ng hayop? Hayop? Ha? Pag nanganak, paaanakin lang? Ibabalik sa iyong kalabaw? Unang anak, ibabalik? Para daw sa mga beneficiary? Sa ikalawang anak, doon pa, gaganan siya? Programa, Oh. papanakin lang po ni Kuya Lionel. Sabi sa akin naman, buntis na daw yan. Yeah. Hindi ka na mahihirapan magkano yan. Ano na daw yan eh? Kasampala. Para po yung meron pong babalik sa programa natin, papasok pa yan sa ibang beneficiary. Paanakin? May babalik yung anak. So ipapasa sa ibang beneficiary. Yung unang anak? Yung ikalawang anak, doon pa lang kakabig yung nag-alaga na ginagawa mong alila? Ito oh. Tapos, pag napanak na po ni Kuya Lionel lang dalawa, Oh, yung pangalawang anak sa iyo. yung pangalawang anak sa iyo, kailan pa yan? Kailan pa? Kailan manganganak yung kalabaw? Ha? Masasabi mo ba kung kailan pwedeng manganak? Babahan mo? Yun nga yung sinasabi ko. Kandiin mo. Ha? Iyutin mo. Para agad sure na buntis yan. Ha? Anong assurance mo? Anong kasiguraduhan mo? Na agad-agad magbubuntis yung kalabaw? Ha? Paano kung nabuntis yung kalabaw at naagasan? Anong ganansya ng nag-alaga? Ng ginawa mong tagapag-alaga ng hayop? Hayop na yan. Babalik ang kalabaw sa iyo. Pag wala na mag-alaga ng kalabaw, bibenta mo. Balik sa programa mo ang kalabaw. Ha? Ngayon, pag wala na mag-alaga ng kalabaw, gagawin mo ng pera yung kalabaw, bibenta mo na yung kalabaw. Di umano, pera ng programa. Baka sa'yo. Ha? Baka sa'yo. Pinag-iinteresan mo eh. Nag-i-interest yung ginawa mo. Malinaw na nakasaad sa screenshot. At dito, malinaw na malinaw. Ha? Na may mga binibilang kang pera. Saan galing yung pera? Ito, hindi ko pinarinig yung umpisa eh. Nandito tayo sa gitna eh. May binibilang yung pera. Galing sa sponsor, hindi mo pera. Bakit ibabalik sa programa? Pero papagamot pag sa gitnang buhay nang may sakit. Ibinili mo kalabaw. Ginagawa mo 5-6, pinapalahian mo yung mga kalabaw, pararamihin mo yung kalabaw. Babalik sa programa ang kalabaw kapag nanganak na. Yung unang anak, ibibigay sa ibang beneficiary. Yung ikalawang anak, doon palang gaganan siya ang naghirap. Ang kapal ng mukha mo, anong klaseng pagtulong yan? Ikaw, alam mo dito ha, pinag-iinteresan mo yung kalabaw. Babalik sa'yo sa iyong programa. Ha? Tutulong. O, tulong ng sponsor. Dinesisyonan mong ibili ng kalabaw. Bumili kang kalabaw, pera ng sponsor, dapat pampagamot. Anong dinesisyonan mo? Anong ginawa mo? Anong plano mo? Bumili kang kalabaw, ano? Ngayon, paalagaan mo. Pararamihin. Para doon pa lang, kumabig. Doon pa lang, makinabang. Eh, yun na nga yung kalabaw. Bakit hindi mo ibigay? Bakit may mga kondisyonis ka pa? Kasi nagkaka-interest ka. Babalik sa'yo. Sa di umano yung programa mo. Ano ba programa mo? Ha? Ano programa mo? Tumutulong? Hindi. Pakita tao mo yan. Dahil nag-focus ka sa kapababalahura mo. Pakita tao mo lang yan. Kung wala nagtulong-tulong ka. Kung baka pakita tao yun eh. Para may mag-sponsor sa'yo. Kunwari, charity works ka. Kunwari, charity vlogger ka, may charity works ka. May mag-sponsor, beneficiary. O kasi, hindi patanga mga tao, ha? So, unang anak, babalik po sa programa natin, opo. Ayun nga pala naman. Yung unang anak pala naman ang ibabalik sa programa. So, ipapaalaga ka na ba yung unang anak ibabalik sa programa? Anak ng yung unang anak dapat ang makinabang yung nag-alaga. Pero kung tutuusin dahil yan ay pera ng sponsor, yung kalabaw na yan, hindi mo na dapat ipaalaga, ibigay mo yan. Ha? Alam mo, sa totoo lang nakakahiya ka, nag-vlog ka pa. Dapat hindi mo na ni-vlog to. Kung ganyan din lang naman yung plano mo, nakakaya sa sponsor. Hanapan po natin ng ibang beneficiary na Ayun. qualified po na mag-alaga ng Bakit nga hindi mo pa ibigay yan sa naghihirap mag-alaga? At hahanapan mo pa na iba pang mas makikinabang na dapat sa halip ang makinabang kung sino naghihirap na mag-alaga? Ano yan? Swelduhan mo ba yung taong yan? Para kahit hindi siya makaganansya sa anak ng kalabaw, hindi lugi dahil siniswelduhan? Swelduhan mo ba? Hindi! Hindi mo swelduhan yan at hindi mo pera yan. Pera na sponsor yan. Para doon sa may sakit, ibinili mo kalabaw, ibigay niyo yung kalabaw. Kung hindi nyo inilaan doon sa sakit, ibinili ng kalabaw, di ba? Ibigay niyo yung kalabaw doon. Pero bakit? Ha? Unang anak. Sa totoo lang, nakakaubos ng pasensya eh. Unang anak, ibabalik ang unang anak sa kanya at ipapasa daw doon sa ibang beneficiary. Mas nakinabang pa. Ang iba, mas makikinabang ka pa. Kung anong assurance ng mga tao? Paano malalaman ng mga tao kung doon sa unang anak, sino pagbibigyan? Relatives mo, mga kapatid mo. Ha? Pagbibigyan ng unang anak. Anong alam ng tao? Na yan ang ibang tao kung sino mga beneficiary tinutulungan mo. Ha? Ano ba naman ang mag-vlog ka dyan ng mga kamag-anakan mo? At sabihin mo doon ay beneficiary mo.
Ikaw na nakakaalam nun. Kanino mo ibibigay? Yung unang anak. Sa kadugo mo? Oy, Jose! Ha? Umayos ka, ha? Abaw. Yan po yung naisip nating programa kasi po yun ay sustainable po yan. Yung pong mga pera na nagamit po natin dyan ay hindi po masasayang. Yun daw yung naisip niya. So yung mga perang ginamit dito ay hindi raw masasayang. Sayang! Bakit? Sa halip sana, naligtas yung buhay ng may sakit. Sa halip sana, hindi na makakaranas pa ng hikahos na pamumuhay. Yung isang beneficiary, mas lalo mo pang ilulugmok sa kahirapan. Gagawin mo pang alila, tagapag-alaga ng hayop, at ang unang anak ipapasa mo kung sino mang beneficiary, kabag-anakan mong beneficiary. Hindi daw masasayang. Ano ba talaga? Parang ginagawa mo pinamumuhunan. Yung kalabaw pararamihin. Pero hindi dapat. Kasi nagpadala ang sponsor ng pera, pang tulong, inilaan mo doon sa may sakit. Ngayon, kung hindi mo man inilaan doon at inilaan mo sa kalabaw, ibigay mo yung kalabaw doon. Dapat makarating na maluwalhati yung pera sa dapat puntahan. Hindi man nakarating yung pera para sa may sakit, ibinili mo kalabaw, ibigay mo yung kalabaw. Ang kapal ang mukha mo. May pag-i-interest ka ba sa kalabaw? Mahiya ka sa sponsor. Kung ano yung sinabi ng sponsor, yun yung sundin mo. Ngayon, yung unang anak, ibibigay daw, ipapasa sa beneficiary. Sino ang beneficiary mo, kamag-anakan mo? Ha? Sasabihin mo, ito, beneficiary, ito, bibigyan mo ng kalabaw. Pero kadugo mo. Ha? Wag ako, Jose. At the same time po, meron pong pangkabuhayan sila, yung mga beneficiary po natin. Anong May pangkabuhayan daw. Ano pangkabuhayan? Ito na nga eh. Ang sinasabi niya dito, gagamitin daw nung nag-aalaga yung kalabaw para magpaupa paghahakot ng kupras. Magkano? Ang isang palay, ang isang sako ng kupras, isang palay ng kupras pag hinakot. Depende sa layo. 5 piso, 10 piso, 15 pesos. Pinahirapan mo pa eh. Tulong ba yun? Hindi. Pakakayudin mo din yung beneficiary, kailangan pa rin kumayod. Ano pang kabuhayan na sinasabi mo? Pangkabuhayan ba to? Yung sinasabi mo? Pahihirapan mo pa yung tao na kumayod. Pag sinabi pang kabuhayan, nandyan, meron tindahan, sari-sari store, bigasan. Yan yun. Hindi kalabaw. Pangkabuhayan, paramihin ng kalabaw. Okay, sige, pangkabuhayan, paramihin ng kalabaw. Yung kalabaw, kapag nanganak, kanino ba mapupunta? Ano sabi mo? Ibabalik sa iyo at ipapasa sa iba. Dapat nga, unang anak, kanya yan eh. Kahit yung inahin na yan eh, kanya yan eh. Diyan sa, dapat pagbigyan ng pera eh. Anong utak to? Anong utak meron to si Brother Jose, no? Ang kapal ng mukha eh, no? Ito batay ka sa mukha pa niya pagka hindi siya natitinag dito. Ang kapal, mahiya ka sa sponsor, ha? Pangkabuhayan daw. Gagawin pangkabuhayan. Ano ba? Saan ba pwedeng gamitin ng kalabaw? Para ba sabi niya pangkabuhayan? Di ba paghakot-hakot ng mga sako ng kopras, paghakot-hakot ng mga nilagari na niyog, yung mga dos por dos, di ba? Mga ganun. Ay di, kayod pa rin. Gapang pa rin sa kahirapan. Itong inyong tinutulungan, walang pag-asenso. Pag sinabi kasing pangkabuhayan, ihinira natin yung sinasabi mo pangkabuhayan doon sa bigasan, tindahan, sari-sari store. Yan yun. Ano, sasabihin mo pangkabuhayan? Pangkabuhayan yung kalabaw? Ay, di gapang pa rin at tinulungan mo sa kahirapan. Kung hindi, maghakot. Wala. Ay, paano kung wala magpapahakot? O lagak ka, minuto, Brother Jose. Utak mo, utak taho. Matamis pa yung taho, ha? Baka gusto mo, utak kipot. Ha? Ginagawa mo tanga yung mga tao. Buti na lang, nagpalipad ang sponsor at doon may message sa, yung kanyang ginawa ng super chat. Kung hindi, ay di, wala tayong kamalay-malay na ganito pala. Niloloko ni Brother Jose ang mga sponsor. Lahat ng mga sponsor dyan, dapat alam nyo yan, yung ginagawa ni Brother Jose. Ilan pa kaya niloko nito? Nasa halip yung pera pagtulong, ang ginawa, binili ng kalabaw para paramihin, babalik sa kanyang inahin. Di umano kuno sa kanyang programa. Ang kapal na mukha mo. May pag-i-interest ka. Pag nga naman, wala na, mag-alaga ng kalabaw. Mamalay pa ba tayo kung ano nang update sa kalabaw? Ito, baka ibenta na. Pagkapirahan na. Di ba? Sabi ko sa iyo, Brother Jose, tuloy. Kain mo niyan dito, palay sa kupra. Meron ka naman, may pahila ka na, magawa ka na lang. Ay, ginagawa na lang naman yun, Sige. Ayun ano yung pwede hilahin, palay or kupra? Kupras. Magkano isang sako pag hinila? Depende sa layo. No? Pag mga 2 o 3 kilometro, 5 pesos or 10 pesos ang isang sako ng kupras. Ay di halhalawit ang dila ng kalabaw. Pati ang
nag-aalaga ng kalabaw. Anong kaginhawaan ang malalasak dito sa sinasabi mong pangkabuhayan na to? Ang kapal na mukha. Shout out sa mga sponsor. Ha? Baka meron pa dyan, pwede kayo mag-comment sa ginagawa nito ni Brother Jose. Nakakahiya ang ginagawa nito, no? Oh, pahirapan pa. Kamustahin ko pala si Zoe. Pahirapan pa niya, yung beneficiary. Interesado ka sa pera. Pera na para sa beneficiary. Doon sa may sakit, binili kalabaw. Ang ginawa sa kalabaw, pararamihin. Babalik sa iyo puhunan ang kalabaw. Parang ginawa mo 5-6, na mo. Ang tubo ay, tubo, hirapan mo yung tao. Talagang kailangan gagapang ka sa hirap. Sa mga sponsor dyan, guys. No, baka kayo meron pang dyan. May dyan ay, nako, bawiin po ninyo yung kalabaw. Bawiin po ninyo. Pwede po yan. Kasi kung ang pera po ay hindi po napunta sa tama, pwede nyo po yan sampahan ng kaso. Kung ang pera po ay hindi po napunta doon sa tamang dapat pagpadalahan. O, anong kaso yan? Estapa. Pwede naman po yan habulin. Pwede po kayo dyan magreklamo. Kasi yung pera na pinadala ninyo na para po doon sa isang may sakit at hindi po nakarating na maluwalhati, pwede nyo po yung ireklamo. Itinakbo yung pera, biniling kalabaw at di umano ay nakalaan para sa programa niya. Pararamihin kuno. Hindi iyon ang dapat puntahan. Isagapin yung buhay ng may sakit. Anong ginawa? Pararamihin ang kalabaw at babalik sa kanyang kalabaw. O, unang anak, sa halip ang makinabang yung nag-alaga, hindi, ang nakikinabang pa. Ibabalik daw sa kanya, yung unang anak, pati yung inahin, makakinabang lang ang nag-alaga sa ikalawang anak. So ngayon, yung unang anak, ano ang mangyayari? Kanino may papasa sa kamag-anakan mo? Anong alam ng tao? Kung sino yung papasahan mong iyan? I-update mo ba yan? Sasabihin mo ba yan? O anong relatives mo dyan? Hindi. Tapos, ngayon, yung inahin, ano mangyayari bandang huli? Pag ayaw mo na, hindi mo na kaya kalaga, bebenta mo, pipirahin mo. Oy! Pwede nyo po bawian niya sa mga sponsor. Pwede nyo po kunin niya. Pwede nyo reklamo yan. Kasi pera pinadala nyo, hindi nakarating na maluwalhati sa dapat puntahan. Di ba? Pwede nyo habulin yan. Baka meron pa dyan na naloko, pwede po kayong magreklamo. Chat nyo si Kuya July. And then gagawin ni Kuya July, papasa sa akin para kung hindi kaya ni Kuya July yan, pasabot ako na. Yun na. Kasi baka meron po hindi nagsasalita pa dyan. Ayun na guys, abangan nyo ako sa aking next video. Pakiclick ng thumbs up ng sa ganun swak sa palasa ng YouTube. Abangan nyo po ako sa aking next video. At tuloy tayo ng pagtapik dito sa makapalang mukha na to. No? Ayan na guys.